At sa lahat po natin minamahal ng mga kapatiran, sa ating po mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, pag-i sa abroad, natin mga kapatiran, pagpalain din lahat natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, na tunay ang salita ng Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah, sa panahon natin ay unti-unti nang nagaganap, mga kapatid ko. Kaya tayo po na mga nandyan sa inyong mga tahanan at sa ating mga gawain, lagi nga natin sinasabi, mga kapatid ko, magbasa na tayo ng ating mga Biblia. Read now your Holy Bible. Dahil kahit na sino po sa nangangaral ngayon sa banal na gawain, sa banal na pulpito, dapat maging wise tayo at tayo po ay magbigay na ng buong panahon sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil sabi nga natin, only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Kaya sa lahat ng ating minamahal ng mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa inyong mga nandyan sa tahanan, kayo po ay patuloy na makiisa para sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo pong natin magkaisa ng manalangin. O po mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan pinakamamahal na Jesus, salamat po muli, malapay sa gabay at patnubay mo. Sa mga kapatiran na kadalo, salamat sa mga kapatiran na nagpatotoo sa mga himala na ginawa mo, sa awitin ng choir, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming po salamat, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin namin, mahal na Pastor, Evangelist Willis Rada Almeda, yung huling propeta, Almeda family, yung abang lingkod. Pagpalain mo lahat ang mga minamahal ng mga viewers, mahal na lahat ng mga kapatiran, ipuhin mo kalang mga puso, buksan mo kalang mga pangunawa sa ebanghelyo ng kaligtasan. Pagpalain mo yung anak, malapay na wala po kung magagawa kung sikanakin. Father, in the name of dearest Jesus, I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding of our beloved brethren, especially the new ones, O Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. Bless thy word, thou shalt not believe hindrances. Cast out from us, bless us, Father, pray in Jesus' name. Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puri natin pinakamamahal na Jesus. Sabi po ng banal na kasulatan, dito po mga kapatid ko, sa ating pong mabasa muna, sa Marcos 12, versikulo 29, hanggang sa susunod na talata. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. At ang pangalawa ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya na iyong sarili. Walang ibang utos na higit sa mga ito. Everybody say, praise the Lord. Nausahan mga kapatid ko, tayo na naglilingkod na sa mahal na Panginoon, ang payo ng mahal na Panginoon sa atin, ibigin natin ang mahal na Panginoon, ang Diyos, ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sana po ito ay magmanifesto na sa ating mga kapatiran. Dahil tayo po ngayon ay pumapasok na sa mahigpit na pagsubok. Mahigpit na pagsubok na ito, hindi na basta-basta. Nakusahan mga kapatid ko, bago natin pag-usapan itong mga kung ano-anong mga nangyayari na ngayon, dito muna tayo sa salita ng Diyos. Sabi po na Ecclesiastes 3:10 at sa Deuteronomio 11,
26 at 27. At pagkatapos sa Exodus 15, 26, pakibasa muna, Brother Oliver, yung mga nabanggit ko. Sa ating mga nandyan sa inyong mga bahay, sumunod po kayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Dito tayo sa Ecclesiastes 3:10. Dito po sa Ecclesiastes 3:10 ang talata, aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao upang pagsanayan. Hallelujah. Mga sakit, maraming mga sakit na pinaintulutan na ng Diyos na dumadapo ngayon sa mga tao para sila ay pagsanayan. Totoo naman yan. Dahil bawat sakit ngayon na dumadapo sa tao ay merong kanya-kanyang gamot. Merong mga laboratorio ng gamot na gumagawa. Pero ang tanong, bakit sa mga may sakit, pwede pagalingin? Ang purpose, mahalaga yung buhay. Kaya gusto nilang pagalingin yung mga may sakit para pahalagaan ng buhay. Eh bakit yung mga patay walang gamot? Oh. Yung mga nagkakasakit, pinipilit na gamutin. Ang daming laboratorio nagsisikap na gamutin yung mga sakit. Eh bakit yung patay walang gamot na ibibigay para mabuhay? Di ba laking question mark yan? Mahalaga ang buhay. Oh. Kaya nga pagdating sa ganitong kalagayan ng tao, ang sakit ngayon ay pinagpapraktisan na lang. Bahala na kung mamatay, mamatay, mabuhay o mabuhay. Parang ganyan na lang ang usapan ngayon. Imagine kung Biblia nga ang pag-uusapan natin, talagang importante ang buhay. Napakalaga eh. There is Jesus is life. And there is Jesus is the life giver. Kaya kung wala ang Diyos sa'yo, ay talagang mangyayari yung sinasabi ng Biblia, na it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay yung paghukom. Kaya pala sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus ay buhay na wala hanggan. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya kung maunawaan ng tao, ang karamdaman pala na pinaintulutan ng Diyos ay nagiging kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya walang exempted. Ang karamdaman galing sa kasalanan. Yung kasalanan na ginawa ng tao, nagbunga ng karamdaman. Ang karamdaman na wala ng gamot ay talagang kamatayan ang pupuntahan. Kaya kahit na may gamot o may gamot na ipainom sa tao, ang tao ay mamamatay. Dahil sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Eh bakit pipilitin niyo yung mga tao na kailangan i-vaccine? Merong first dose, second dose. Hindi pa nga tayo nakakatapos dito sa COVID-19 virus. Mag-expire na yung mga gamot, kaya pinipilit talaga ang mga tao na ubusin na yung gamot na yan. Yan lang ang isang madaling usapan yan. Dahil ma-expire na yung mga gamot,
maaring ang iba dyan tinutusok na lang ng tinutusok kahit na pasa. Wala na Wala na yung pasa na yung gamot Kung may tapos na Baka yung iba, 2020. Pinalta na lang ng 2021. Paano ngayon? Pagdating ng 2022, dumating na yung Omicron. Coronavirus variant. Paano ngayon yan? Ano naman igagamot sa tao? Pag nakapasok na yung Omicron, mag-iimbento na naman. Ay, grabe talaga, no? Hindi na natin malaman kung ano mangyayari. Pipilitin ng mga tao na i-vaccine. Imagine, grabe. Nakalagay na ba sa batas ngayon yan na pag wala kang vaccine, hindi ka na pwede magtrabaho? Samantalang, pinupursigin nyo sa mga tao na kailangan may trabaho para may panggastos, may pakain sa mga pamilya. Bakit inuobliga ngayon na pag walang vaccine, hindi na magtatrabaho, hindi na makakapasok sa trabaho? Grabe namang gobyerno natin. Parang nawala na tayo sa ayos Para na biktima tayo ng COVID-19 virus Para na virus ng isip ng mga tao O sige, pag-isipan niyo mabuti yan. Pati mga bata. Sa ibang bansa, meron ng face-to-face klase. Nabaksin na sila. Bakit may namamatay pa rin? Yung ibang walang baksin, bakit namamatay din? Pipilitin na. Grabe. Maniniwala pa sana ako sa inyo kung ibabaksin nyo mga vitamins. Yung pampalusog, pampagana kumain, pampalakas ng katawan. Sana yan ang ibaksin ninyo. Yung mga malnourished, baksinan ninyo, nalalakas. Yung mga payat, baksinan ninyo, nalulusog, tataba. Ang sinasabi nyo, protection sa sakit. Bakit? Kumalat na ba sa bansang Pilipinas ang sakit? Umabot na ba sa 100 million ang nagkasakit sa ating bansa? Para pilitin nyo ang mga tao. Ako, I challenge you. Ako, hindi ako magpapabaksin, Kung magkaroon ng sakit at mamatay ako, walang problema ang gobyerno sa akin. Walang pananagutan ang gobyerno. Buong pamilya ko, wala kayong pananagutan. Kung hindi kami magpabaksin, isipin nyo, pati yung mga anak ko, hindi na magpabaksin, tatanggalin sa trabaho. Samantalang ang hirap-hirap ng ginawa ng gobyerno, ng daming requirements para makapagtrabaho. Ang daming requirements na inuutos para ang tao magkatrabaho. Bali wala na pala yung mga requirements na yan. Bali wala na pala Ang ano na lang ngayon, vaccine. Bakit naglalagay pa kayo ng requirements? Meron pa tayong medical certificate. Meron pa tayong police clearance, NBI clearance. Kung ano-ano pa, barangay clearance. Para makapagtrabaho. Ang dami-dami. Tapos ngayon, vaccine lang. Pag wala kang vaccine, tatanggalin ka na sa trabaho. Pag wala kang vaccine, di ka na makasweldo. Di ka na makahanap buhay. Terribling buhay na nangyari. O ngayon, wala kayong pananagutan
Pagka pinipilit nyo kami na magpabaksin at may nangyari sa amin, i-live nyo kami sa Bombo Radio. I-live nyo kami sa DCRH. I-live nyo kami sa lahat ng television station. Pati sa government station. Basta lahat ng television station, radio station. I-live nyo kami. Para kung may mangyari sa amin na nagpabaksin kami, wala rin kayong pananagutan. Pero, kung may mangyari, sagutin na kagad ninyo ang aming pampunirarya. Sagutin na kagad ninyo ang ipapakain doon sa mga apo, sa mga anak. Sagutin na kagad ninyo yung pambayad ng kuryente, pambayad ng inuupahang mga bahay. Sagutin na ninyo yung panggastos. 365 days in 1 year. Sagutin ninyo. Yan ang dapat gawin ninyo, mga nasa gobyerno. Pag nabaksin ang tao, sagutin kagad ninyo yung gastusin na pang 1 taon. Dahil pag nadisgrasya ang tao na namatay, parang naisip lang ninyo, nangyari ang hindi dapat mangyari. Oh, yan. I challenge you. Dahil itong binabasa natin, pinaintulutan ng Diyos na pagpraktisan ng tao ngayon sa mga sakit. Kung pagpapraktisan ng tao sa sakit, binanggit ko na kanina, ha? Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Kaya kapag ang tao naging alipin ng kasalanan, dahil sa kanyang bisyo, ayan, unti-unti na siya namamatay. Pero pagtakaan nyo, bakit dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, nananalangin kami sa mga may sakit, gumagaling ang mga may sakit sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi sinasabi ng ating mga Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, pati kami, walang karamdaman hindi kayang pagalingin ng Diyos. Kaya kayong biktima kayo ng COVID-19, pumunta lang kayo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ipagpe-pray ko kayo. Kayo na mga may sakit, pumunta kayo dito. Kayo na nagpabaksin, pumunta kayo dito. Kayo na walang baksin, pumunta kayo dito. Kahit anong sakit ninyo. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran ko'y nagpapagaling. Ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay totoo. Bakit pinipilit natin ng ating Bakit? Ang daming mga ospital. Ang daming mga ospital, ang daming laboratorio ng gamot. Bakit ko nasabi yan? Kasi ako mismo, tinaningan ako ng doktor sa akin sakit. Sa Chinese General Hospital. Wala nga lang akong naging file Kasi hindi ko naman alam na ganito mangyayari sa akin. Hindi ko naman alam nang aking itatagal ng buhay ko sa sanlibutan, 1980 lang. Dahil sa bisyo, dahil sa sakit. Nung naglingkod ako sa Diyos, nakilala ko siya ng 1978. At ngayon, 2021 na. Last month na ngayon ng 2021. Ngayon ay unang araw ng Disyembre. Unang Merkules ng Disyembre. Nakilala ko mga Panginoon, December 28, 1978. Kaya this coming December 28, 43 years na taon na ako naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang taning ng doktor sa akin dyan sa Chinese General Hospital, 1980 lang ang itatagal ng buhay ko. Gamot dito, gamot doon. Meron akong gamot sa umaga, gamot sa tanghali, gamot sa gabi. Meron akong binibiling gamot sa Mercury Drugs. Araw-araw yan. Para ako'y
proteksyonan. Hindi ako naggamot. Magmula nung ako'y nandito na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nanalangin lang ako, nagpuri ako, nag-ayuno ako. Nanalangin, nagpuri, lumapit ako ng gusto sa Diyos. Naglingkod ng totoo sa Diyos. Sa panalangin ating malapastor Evangelist Willie Estrada Almeda, ang aking karamdaman, pinagaling ng Diyos. Hindi ako nabaksin, ha? Samantalang sa ospital, kailangan turukan ka ng gamot. Painumin ka ng gamot. Ngayon, pipilitin nyo ang mga tao. Kailangan i-vaccine. Ang lupit naman. Hindi natin alam kung ano na mangyayari sa atin. Sige. Ubusin natin yung mga gamot na ngayon ay malapit na mag-expire. Ngayon, 2021. Pagdating ng Omicron, coronavirus variant, pag nakapasok na, ano kayang gamot na naman ang itutusok sa tao? Bigla nga nawala yung Delta variant eh. Biglang nawala yung Delta eh. Ano ang itutusok nyo ngayon sa mga biktima ng dengue? Ano ang itutusok nyo ngayon na gamot sa mga na-infeksyon, na mga sakit, na mga galing sa baha, yung tain ng daga, tain ng mga hayop, yung ihi ng daga. Ano pa yung isa, yung meron yung sa vampira, yung ano yun? Yung mga bat, ano yung paniki, vampira. Iba naman yung vampira. Yung vampira, yung sumisip-sip ng dugo. Kung meron pa ngayon sa ating panahon yan. Dito, ang vampira sa amin, tuwing alas 6, alas 7 na gabi, ang daming lamok na lumilipad. Sinisip-sip ang dugo ng tao. O ano ngayon itutusok nyo dyan? Pag nagkaroon ng dengue ang mga tao, nagkaroon ng sakit na leptospirosis, o ano ngayon itutusok nyo? Kontra-kontra na, di ba? Kontra-kontra na. Iba yung gamot ng para sa dengue. Iba yung gamot para sa leptospirosis. Iba yung gamot para sa mga tinuklaw ng ahas. Iba yung gamot para sa mga na-infeksyon. Iba-ibang klase ng gamot. Ano na talaga ang mabisang gamot? Itong sa COVID-19? Para proteksyon na ng buhay natin? Paano ngayon kung nandiyan yung Omicron? Anong gamot na naman ang i-inventory natin? Parang nangyari tuloy napag-practicean talaga ang tao Pero dito, salamat sa Diyos sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang pinakagamot namin, magpuri, manalangin, mag-ayuno sa Diyos. Dahil yung mga kapatira ng mga may sakit, pumupunta lang dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sa panalangin ng ating mga pastor, panalangin ng mga manggagawa, pagpupuri at pag-aayuno ng mga kapatiran, ang mga may sakit dito ay pinagagaling ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Yung iba nga galing sa ospital tinanggihan na ng ospital. May mga cancer. 3 months to live, 6 months to live, 1 year to live. Dito, magmula nung nakadalo, ang makaramdaman nila, pinagaling ng Diyos. Dito nyo mapapatunayan, mga viewers, mga kapatiran, subukan ninyo na hindi natin kailangan ng variant na yan. Hindi natin kailangan ng vaccine na yan.
Ang kailangan natin si Dearest Jesus. Si Dearest Jesus ang kailangan natin. Kung papaintudutan naman ng Panginoon ang mga sakit na yan, katulad niyang COVID-19, bigla nga natahimik yung Delta variant na yan, parang hindi nag-click. Ngayon, itong Omicron, ano ngayon ang magiging usapan? Ito, pakinggan ninyo. Sabi ng Deuteronomio 11:26 at 27, Exodus 15:26. Dito po sa Deuteronomio 11, talata po 26 at 27. Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos Hallelujah. na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. Amen. Amen. Pagpapala at sumpa nilalagay ng Diyos sa ating harapan sa oras na ito. Pagpapala kapag ikaw ay naniwala, sumunod sa utos ng Diyos. Sabi nga ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ano sabi pa naman na Panginoon? I love them, those who love me. Iniibig ng Diyos yung mga umiibig sa Kanya. Kaya wag natin pag-usapan yung reliyon, wag natin pag-usapan yung kung ano-anong sekta meron tayo. Ang tao ay mamamatay at mamamatay talaga. Mabaksinan ka, di ka mabaksinan, mamamatay ka talaga. Pag oras mo na, oras mo na. Pag araw mo na, araw mo na. Kaya nilalagay na ng Diyos sa ating harapan ang buhay at kamatayan. Pag ikaw ay naniwala, sumunod sa utos ng Diyos, pagpapala. Pag ikaw ay hindi naniwala at hindi naglingkod sa Diyos, sumpa. Kaya ito na. Tingnan nyo, dito pa sa Exodus 15:26. Ito po sa aklat ng Exodo 15:26 ang talata. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang mga matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng iniligay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen! Hallelujah! Tingnan nyo ang liwanag. Ang Diyos hindi naglalagay ng sakit. Ang Diyos ang nagpapagaling. Kaya itong demonyo na ito, siya nagbibigay ng sakit. Demonyo nagbibigay ng sakit sa tao. Kaya kahit anong invento na gawin yung gamot, wala din. Sa dami ba naman ang ospital? Tignan nyo nga, pati nga yung mga nakomatos, ginagawan pa rin nyo ng buhay para hihinga. Ginagawan pa rin natin ng ano yun na biktima ng mga komatos. Nasa higaan na, hindi na humihinga, patay na. Anong ginagawa? Sinasaksakan pa rin ng dextrose, binobomba pa rin na oxygen. Pag tinigil ang bomba na oxygen, wala na. Nakanganga na lang yung pasyente. Patay na kasi. Pinipilit talaga na mabuhay, binobomba na oxygen, naka-dextrose. Kaya ano sasabihin sa mga loved ones? Magdesisyon na po kayo. Pag tinanggal na po natin yung oxygen at dextrose, patay na yan. Dati nang patay Wala nang tibok ang puso. Yung heartbeat, straight na zero na Pero dahil binobomba,
titibok ng konti, aalsa ng konti. Pag tinigil, wala na. Kaya tingnan nyo, saksak na lang ng saksak ng gamot. Hindi na tinanggap ng ugat. Hindi na tinanggap ng katawan yung gamot. Ano nangyari? Na-overdose sa gamot. Patay. Oh. Yan ang pag-isipan ninyo. Be honest and be practical. Ang daming ang doktor. Tingnan nyo dyan sa Facebook. Ang daming doktor. Pagsasapalaran nila yung kanilang natapos na degree? Degree ba o degree? Yung kanilang natapos? Ang taas ng kanilang natapos. Nakatapos. Nung nagkasakit, dahil sa COVID-19, wala nangyari sa kanilang natapos. Tinulungan din sila ng mga kapwa-doktor, ng mga kapwa, mga manggagamot, mga nurse. Wala din. Oh. Kasagsagan ng COVID-19, 2020. Kung kailan bumababa na ngayon ang karamdaman, tsaka uobligayin nyo yung mga tao na magbaksin. Anong ibig nyo sabihin? Anong ibig nyo palabasin? Dati ang nagkakasakit sa isang araw, inaabot ng 10,000. Inaabot ng 5,000. Nagkakasakit sa isang araw. Inaano sa TV yan? Binabalita. Ngayon, ang nagkakasakit, 500, 200, 300, 1,000. Kung kailan bumaba na yung bilang na nagkakasakit, tsaka nyo uobligayin ng mga tao na magpabaksin. Samantalang no, ang taas ng rating. Ang taas. Hindi nyo pinilit. Hindi nyo inapura. Kung kailan darating na yung isang sakit na naman, tsaka nyo gustong apurahin? Bakit? Bakit? Malapit na po siguro yung date of expiration ng gamot. Sayang ang gastos ng gobyerno. Sayang yung tulong na galing sa iba't ibang mga bansa. Yan na lang yan eh. Oh. Gamutin nyo ang tao at hindi nyo gamutin ang tao, mamamatay ang tao. Pabayaan na lang ninyo, sapalaran na. Wala naman kayong pananagutan eh. Wala naman kayong pananagutan ha. Oh. Meron ba kayong naging pananagutan? Wala naman ha. Yung mga namatay sa ospital, pinanagutan ba ng gobyerno? Sa private tsaka sa public? Wala. Yan ang tanong ko lang. Talagang kung may malasakit kayo sa buhay, ngayon pa lang umpisa na ninyo. Huwag niyong hintayin na lumala ang sakit ng tao. Yung kahirapan nga eh. Sa totoo lang, kung ang tao walang makain, magkakasakit talaga. At kung yung tao may nakakain, nagkakasakit din. Oh, tignan niyo yan. Walang makain, nagkakasakit. Kumakain, nagkakasakit. Kumain ka ng masarap na pagkain, lalo na pag kinain mo, lechon, na high blood ka. Kumain ka ng asin ang ulam mo, nagdildil ka sa asin, sa maalat, nagkasakit ka, sakit sa bato. Oh, ano? Meron ba kayong problema dyan? Kumain ka ng maraming mantika, kakasakit ka. Kumain ka ng maraming asukal, magkakasakit ka. Ano ba? Ano na nangyari?
Oh? Grabe. Hindi na natin malaman kung ano ang sitwasyon ng buhay. Kaya nung sabi dyan sa Exodus 15:26, ang demonyo pala ang nagbibigay ng sakit sa tao. Kaya kahit anong gawin mo, pag nakursundan ka ng demonyo, basahin nyo kasi ang Biblia. Si Job, binigyan ng sakit ng demonyo. Bukol mula sa ulo hanggang sa talampakan, binukol-bukol, nagkasakit si Job. Inuud pa. Dahil paano ang demonyo inarbor si Job sa Diyos? Ano sabi ng mahal na Panginoon? Sige, nilagyan ng sakit ng demonyo si Job. Pero ang utos ng mahal na Panginoon, wag mo lang siyang kitla ng buhay. Kaya nagkaroon ng sakit si Job. Kaya ang tao ngayon, sa buong mundo, nagkakasakit ngayon para hanapin mo ang Diyos na magpapagaling sa iyo. Hanapin mo yung Diyos na nagmamahal sa iyo. Hanapin mo yung Diyos na magbabago ng buhay mo. Saan yan? Nandito lang yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Jesus saves, Jesus heals. Siyang nagliligtas, siyang nagpapagaling. Kaya sabi ng malapit nun sa Isaias, by my stripes, you are healed. Isaiah 53. 3 hanggang 5. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Isaiah 53, talata po 3 hanggang 5. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang tao sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Hallelujah. At gaya ng isa na pinagkublihan ng kanyang mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Hallelujah. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pamagitan ng latay na tinanggap na malabanan sa krus ng Kalbaryo, tayo nagsigaling. Oh, by my stripes, you are healed. Kaya sabi ng Exodus 15:26, walang ilalagay na sakit ang Diyos sa tao. Dahil ang Diyos ay nagpapagaling. Kaso pinaintulutan niya kay Job para doon matesting yung pananampalataya ni Job sa Diyos. Imagine, tignan nyo. Ano sabi ni Job? Inuud siya, nalaglag yung mga uod, pinupulot niya. Pinupulot niya yung mga uod, binabalik niya. Ano sabi ni Job? Diyos ang naglagay, Diyos din ang mag-alis. Oh? Paano nga pinaintulutan? Kaya tingnan nyo, dito sa Proverbs 15:29, ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit Kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Amen! Ang mahal na Panginoon, malayo sa mga masama. Kaya tingnan nyo, yung mga tao ngayon, sobra ng layo sa Diyos. Kaya kung ano-ano lang naiisip, kung ano-ano lang ginagawa, dahil malayo na nga sa Diyos eh. Kaya nga iba, kahit na naglilingkod sa Diyos,
Wala, iniisip na lang nila dahil sila ay meron ng reliyon. Kung saan sila namulat, doon na sila mamamatay. Yan ang kalang naiisip. Kung saan ako pinanganak, doon ako mamatay. Gayon. Kung anong reliyon na kalang kinamulatan, doon na sila. Oh? Hindi na nila binigyan ng pagkakataon ng Diyos na hanapin. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ng Diyos na paglingkuran. Samantalang ang Diyos, sabi ng John chapter 4, verse 23 and 24, hinahanap ng Diyos yung tunay na maglilingkod sa Kanya. Sasambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya kayo na mga may sakit sa inyong mga bahay, kayo na mga may sakit na mga viewers natin, pumunta lang kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Naniniwala ko ng Diyos kaya kayong pagalingin. Huwag niyong ipilit yung vaccine na yan. Huwag niyong ipilit yan. Huwag talaga. Sasabihin natin, yan ay utos ng gobyerno. Okay, naniwala ko dyan. Utos. Kung mapahamak yung nabaksinan, sasagutin din kaya ng gobyerno? Kaya maging wise tayo ngayon. Imagine, no vaccine, no work. Wala kang vaccine, wala ka ng trabaho, saan ka kukuha ng pagkain mo? Ano ipapakain sa mga anak mo? Ano ibibili mo ng gamot sa mga loved ones mo na may sakit? Vaccine. Ano nga magiging gamot sa mga iba't ibang klase ng sakit na nangyayari ngayon sa tao? Oh. Ano ang mangyayari? Ang dami ng sakit na nangyayari sa tao. Ang daming ospital. Ang daming ginagamot na pasyente sa ospital. Hindi na nga malaman kung anong sakit meron sila eh. Oh. Basta't namatay sa ospital, ang pinag-uusapan kagad, COVID-19. Namatay. Kapag namatay sa ospital, sunugi na kagad. Inatake sa puso, namatay. Na-aksidente, namatay. Nabangungot, namatay. Hindi na malaman. Sa totoo lang yan. Ang daming may asthma, namatay. Ang daming may sakit sa puso, namatay. Ang daming may sakit na diabetes, namatay. Ay nilalagay na lang, COVID-19. Sinabi ko na nga kanina, nung mataas ang rating ng mga may sakit, inabot ng 10,000 hanggang 15,000 pa, bakit hindi inapura? Bakit hindi nagmadali na tusukan ng baksin ng mga tao? Kung kailan ngayon, mababa na, 1,000 na lang, 500, 1,000 plus, tsaka aapurahin. Parang ano nangyari? Dati ang namamatay, umaabot ng 500, 300, 100. Eh ngayon, kung kailan 10 na lang, 5 na lang, 20 na lang, tsaka aapurahin. Ang tao mamamatay at mamamatay talaga. Magkakasakit at magkakasakit ang tao. Pero ang Diyos nagmamahal sa tao. Ang Diyos kaya kang pagalingin. Ang Diyos na pinaglilingkuran namin kaya kang baguhin. Ang Diyos na nakilala namin ay makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Ngayon, sabi ng Deuteronomio 12 hanggang 13, pakibasa rin. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Gis, talata po 12 hanggang 13. At ngayon, Israel, ano ang hihingin sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos,
lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, sa iyong ikabubuti. Tingnan nyo, ang liwanag. O, basahin ko ulit ha. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumangad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. At ganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na inuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Everybody say, praise the Lord! Ang liwanag pala eh. Sa ikabubuti pala natin eh. Kaya lahat ng tao dapat maglingkod sa Diyos. Buong gobyerno ng Pilipinas. Sinasabi ko nga sa inyo eh. Nandito ang espesyal na propeta ng Diyos. Nandito ang ating mahal na Pastor Evangelist Wilton Estrada Almeda. Espesyal na propeta ng Diyos sa ating kapanahunan. Pinaliwala nyo kasi yung nangyari sa Talipaw eh. Sa Ulusulo. Year 2000. Binaliwala ng ating mga kababayan sa bansang Pilipinas. Pinakita na nga sa buong mundo. Dahil sa 21 si Father Nasty Jess, nagboluntaryo ang malapastor, ating Mara Evangelista Wilton Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, para maligtas yung 21 si Father Nasty Jess, year 2000. Sa panahon ni Erap Estrada, presidente yan. Sinakripisyo ng ating malapastor doon. Bahala na kung mamatay ang grupo ni Evangelist Wilton Estrada Almeda. Kung mayroon sinakripisyo, year 2000. Ang buong kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nanalangin, nag-ayuno, sama-sama nanalangin, nag-ayuno, buong pamilya na ating malapastor, buong pamilya ng mga kapatiran, buong pamilya ng mga manggagawa, lahat ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade, year 2000. Ang Diyos nakita ang pagkakaisang panalangin. Ang 21 si Father Nasty Jess, niligtas ng mahal na Panginoon. Walang nangyari sa kanilang kapamakan, naligtas sila lahat. At ang ating mahal na pastor, prophet of God, kasama ng 12 prayer warrior, pinagbobomba na sila doon. Grabe. Grabing himala. Sabi ng mga busayap, hindi na makakalabas si Evangelist Wilton Estrada Almeda. Gagawin ang pataba sa Mindanao, sa Ulusulo. Pero nagkamali ang mga busayap. Ang ating malapastor, buhay na buhay hanggang sa panahon natin ngayon. 10 ng 12 prayer warrior, buhay na buhay sila. Ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay totoo! Grabe, kaso nakalimutan eh. Nakalimutan! Kaya nga sinasabi ko, ang kailangan ng ating bansang Pilipinas, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang kailangan ng buong mundo! Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito ang kailangan ninyo, kayong mga may sakit. Dahil ang Diyos ang Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling! Baksin! Papahamak niyo mga tao. Pinipilit niyo mga tao na magpabaksin. Sinabi ko nga sa inyo eh.
Oh, kung ako'y magpababaksin, lahat ng kapatiran, kung magpapabaksin, buong pamilya ko, i-live nyo kami. I-live nyo kami sa buong radyo. I-live nyo kami sa lahat ng television station, network. Pag may nangyari sa amin, walang pananagutan ng gobyerno. Pero, hindi kami magpapabaksin dahil ang Diyos ay kasama namin. Hindi kami pababayaan ng Diyos. Ganun nga sa sipadan na si Jesus, ang ating mga pastor, pinagbabaril na sila ng mga busayap, Binomba na sila ng mga military. Pinaulan ng mga ano ng bomba, missiles. Wala nangyari. Natakot ang mga busayap. Ito pa kaya? Itong panahon natin? Wala na, end time period na to. Kaya ito na ang sinasabi namin nung nagdaang mga taon. I-review natin ng konti. Gobyerno para sa mga tao. Government is for the people and people is for the government. Good. Maganda yan. Pero, may pasubali. Bakit ang gobyerno hindi makontrol ang mga taong gumagawa ng kasalanan sa gobyerno? Bakit ang mga nasa gobyerno mismo, sila yung balik-taktakan ng balik-taktakan, siraan ng siraan. Yung isa nagnakaw, lahat naman kayo dyan magnanakaw. Graft and corruption. Kung ano-anong ahensya ng gobyerno, ang pinag-uusapan. Natapos sa isang presidente, lalabas yung kanyang mga kasiraan. May papalitan naman ng presidente. Another kasiraan na naman. Government is for the people and people is for the government. Tama. Meron pa tayong batas. Constitution. 1987, 1935. Nakatulong ba? Meron ng batas ng Diyos, Biblia. Nakatulong ba? Wala. Yung mga nag-aaway sa reliyon, sila yung nakaupo sa gobyerno. Iba-ibang sekta. Pero ang pinakamarami, yung pagiging Katoliko. Pag ang presidente nagbura, galit yung mga tinamaan. Galit yung mga minura. Pero sila mismo, may mga muta sa mata. Ang pinapansin nila, yung muta ng iba. Yung muta ninyo, di nyo pinapansin. Ekonomiya. Para sa nga pangangailangan ng tao. Financial. Financial. Dati ang pera natin napakahalaga. Kiribling pera natin. Napakahalaga. Hindi mabubuo ang 1,000,000 kapag walang 1 cent. Hindi mabubuo ang 1,000,000 kapag walang 25 cents. Hindi mabubuo ang 1,000,000 kapag walang piso. Pero ngayon, ano? Meron pa bang nabibili ang 25 cents? Meron pa bang nabibili ang
1 cent? Grabing ekonomiya natin. Tapos gagawa na naman kayo ng coins. Meron ng coins na 5 pesos. Meron ng coins ng 10 pesos. Meron ng coins ng 20 pesos. Next year, pinapakita nyo pa na yung 100 pesos gagawin nyo na rin coins. Ano na? Ano nangyari sa ekonomiya ng Pilipinas? Baksak na. Tapos sinasabi nyo, kailangan ng mga tao may trabaho. Kailangan ng mga tao may pagkain sa pagkainan. Kailangan ng mga tao may pambili ng pagkain. Ngayon, wala nang baksin, hindi na makapasok. Wala nang baksin, may pera nga, hindi na makapasok sa palengke. Hindi na makabili ng asin. Hindi na makabili ng betchen. Hindi na makabili ng tubig, ng mantika. Terribleng buhay. Tapos sasabihin nyo, ekonomiya, mahalaga. Ewan ko kung ano nangyari talaga. Oh, ano kayo? Ano? Sabi nyo, mahalaga ang pera. Yung 100, kung maging coins, pag nalaglag sa imburnal, sa kanal, kukunin mo pa. Kung yung 100 coins, peso, nalaglag sa CR, kukunin mo pa. Wawasakin mo ba yung inidoro para makuha mo lang yung 100 pesos mo doon? Wawasakin mo ba yung inidoro kung malaglag yung 10 pesos mo, 20 pesos mo? Kukunin mo pa? Hindi na. Kaya ang ekonomiya natin, baksak na. Samantala kung ang pera natin ay papel pa rin, tatangayin lang ng hangin, pupulutin mo, makikipaghabulan ka pa. Pag tinangay ng hangin yung 10 pesos na papel, ahabulin mo. Sayang. Kung 20 pesos na papel, tinangay ng hangin, pupulutin mo. Sayang. Dahil makikita mo pa eh. Di baling maliit lang na papel, 10 pesos. Di baling maliit lang na papel, 20 pesos. Di baling maliit lang na papel, 100 pesos. Makikita mo pa kung lili pa rin ang hangin. Pero, pag ang coins mo nalaglag na sa kanal, sa imburnal, kesa sa madumihan ng kamay mo, hindi mo na kukunin yan. Kaya wala. Ekonomiya, zero na. Baksak na talaga yan. Ang pangatlo, reliyon. Reliyon, magkakanya-kanya? Hindi. Dating isang araw, magkakakampi-kampi ang mga yan. Yung maliit na grupo ng reliyon, yung small, medium, large, sasama yan sa big large, sa double large, sa triple large, sasama lahat yan. Small, medium, large na mga reliyon, sasama yan sa malaki. Bakit? Tatakan na ng 666 eh. Oh. Tatakan na ng 666. Wala na. 6 is for the government. Another 6 is for ekonomiya. Another 6 is reliyon. Bakit? Ang kukontrol ng buong mundo, ang reliyon na nandun sa Vatican. O, ano ngayon?
Magpapabaya ka sa kaligtasan mo? Wala na. Work out your own salvation. Rapture will take place anytime now. Kaya pala sabi ng mahal na Panginoon, itong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, this is the perfect church. Ephesians 5:27. Jesus Miracle Crusade International Ministry is perfect church. I am the church of the living God. Sinisikap ko maging perpekto sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga ako mismo nagpapatunay sa inyo. Ako na mismo nagpapatunay sa inyo na itong gawain natin. This is holy ground and this is holy place. Kaya ang bawat Kristiyano dapat na nandito ay holy Christian. Amen! Holy place, holy ground. This is a true church of the living God. Ibigin mo ang mahal na Panginoon sa Marcos 12, binanggit natin kanina. Ibigin mo ang mahal na Panginoon ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Everybody say, praise the Lord! Kaya pag nagpabaya ka, wala. Kung 90% lang paglilingkod mo sa Diyos, delikado ka sa rapture, maiwan ka pa rin. Kung 99% lang paglilingkod mo sa Diyos, delikado ka pa rin, maiwan ka pa rin sa rapture. Kung dumadalo ka lang ng Miyerkules, delikado ka. Dumadalo ka lang ng Biyernes, delikado ka pa rin. Dumadalo ka lang ng Linggo, delikado ka pa rin. Dahil ang hinahanap ng mahal na Panginoon, 100% ang ating paglilingkod sa Diyos. 100% faith. Bakit ko nasabi yan? Itong ating lugar, holy place and holy ground. Dahil nung nagbagyo nga sinabi ko nga sa inyo, nagbagyo, nagbaha. Nagtataka nga ako Itong kinatatayuan kong pulpito, ang tubig hanggang dito lang sa harap ko. Samantalang pumapasok na ang tubig. Nagtataka ako bakit hindi tumutuloy. Parang may kumukontrol. Nakapangyarihan na hindi ko nakikita. Nandyan ako mismo sa baba. Dahil apaw na ang tubig. Apaw na ang tubig sa instrumentalist area. Apaw na ang tubig dito sa kabila. Apaw na ang tubig dyan sa passing area. Apaw na ang tubig sa kwarto namin. Apaw na ang tubig dyan sa information area. Sa likod, hanggang bewang na ang tubig. Terrible. Ang pinagtataka ko, itong kinatatayuan kong pulpito. Grabe. Hindi nakakapasok ang tubig. Hanggang dyan lang siya. Itong nakalagay dito na GMCIM sa harapan natin, naapawan na ng tubig. Naapawan na lahat yan. Itong pulpito. Kaya pala pag minsan, pag lahat ng okasyon natin, tinatawag ko lahat ng kapatiran. Ayokong maiwan kayo dyan sa upuan. Lahat kayo tinatawag ko. Pag birthday ng mga pastor, church anniversary, talipaw anniversary na hindi na tayo nakakapunta sa main. Lahat, tinatawag ko. Pumunta kayo lahat dito sa pulpito. Pumunta kayo lahat dito sa pulpito. Dito, nagsisiksikan tayo sa pulpito. Nagsisiksikan tayo dito. Walang naiiwan dyan. Pinipilit ko na pumunta ang mga kapatiran. Pati mga baguhan. Pati yung mga kadadalo lang. Pinipilit ko. Pumunta kayo dito. Kayo na mismo mag-isip. Bakit? Dahil nandito ang tiyak na kaligtasan sa gawain natin.
Nandito ang totoong paglilingkod sa Diyos. Amen! Kaya doon ko naisip yan, no? Kaya pala sabi ng malapay, no? Kay Moses, Moses, ubarin mo ang pangyapak mo sapagkat ang dakong kinalalagyan mo banal. This is a holy ground. This is a holy place. Kaya lahat ng mga Kristiyano dapat dito, holy Christian na. Everybody say praise the Lord! Yan ang sinasabi ng ating mga pastor, ating beloved Mama Dear. Lahat ng kapatiran, lahat ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade, dapat magpakabanal na. Everybody say praise the Lord! Lahat tayo magpakabanal na. Kaya pala sinasabi ng ating mga pastor, wala na dapat mag-absent. Ipagtrabaho ninyong inyong kaligtasan. Wala na mag-absent. That ang babalikan ng Diyos, yung mga mainit na naglilingkod sa Diyos. At ang makakarinig ng trompeta ng Diyos, yung mga maiinit na naglilingkod sa Diyos. Sila lang ang makakarinig ng trompeta ng Diyos, yung mga nasa gawain ng Diyos. Ano sabi natin mga pastor? Huwag kayong mag-absent. Sikapin nyo na dumalo. Sikapin natin na dumalo. Amen! Kaya pag nagpabaya kayo, hindi kami nagkulang sa inyo. Kayo nang may malaking pagkukulang sa Diyos. Kaya pala itong mga nagdaang huling preaching na pinag-aralan ko, tayo lahat ay sumasakay na, oh. Papunta na ng langit. Yung ating sinasakyan, oh, escalator, kanya-kanya, oh. Papanik na ng papanik, ng papanik, ng papanik. Ang dulo pala, langit na. Amen! Everybody say praise the Lord! Nakapanik ka na. Nasa gitna ka na. Bababa ka pa? Malapit ka na sa taas. Bababa ka pa? Pilitin mo nang pumanik ng pumanik. Dahil itong paglilingkod natin sa Diyos, ito na ang buong katotohanan. Ito na ang kaligtasan. Amen! Everybody say praise the Lord. Grabe, oh. Kaya pag pinag-aaralan ko yung ating sinasabi, nasa inyo na yan. Nasa inyo na yan. Ang paglilingkod sa Diyos, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Everybody say praise the Lord. Dahil lahat tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran kita, habang nabubuhay. Lumagsaman ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking ialay bilang gandhi sa'yo, Panginoong Jesus. Ang sala ko'y iyong pinatawad at iyong pinagabing aking karamdaman. Pinagubog, lubos ang buhay ko, ngayon'y gamitin ko sa iyong gawain. Tiyak ko ay susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita.
Binago mo lubos ang buhay ko. Ngayon'y gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako ay susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man ay ialay bilang galing sa iyo, Panginoong Jesus. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran kita, habang nabubuhay. Hallelujah! Tumagsama ang mga pagsubok. Hallelujah! Alam kong ikaw sa aking sinusundan. Kaya ako ay susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man ay ialay bilang galing sa iyo, Panginoong Jesus. Sala ko iyong pinatawad at iyong pinagpapalin. lahat ng kasalanan ko, pinatawad mo. Lahat ng aming mga ramdaman, pinagaling mo. Lahat ng karamdaman ng mga patinang pinagaling mo. Binago mong lubos ang ating mga buhay. Binago mong lubos ang ating mga buhay. Kaya ako ay susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man ay ialay bilang galing sa iyo, Panginoong Jesus. Amen sa lahat natin minamahal ng mga kapatid, mga viewers. Alam nyo, napakaganda ng mensahe ng kanta na yan. Imagine, pinatawad ng Diyos lahat ng ating kasalanan. Pinagaling ng Diyos lahat ng ating mga karamdaman. Pinago ng Diyos ang ating buong buhay. Amen! Kaya sino hindi maglilingkod sa Diyos? Hindi ka maglilingkod sa Diyos kapag hindi ka miyembro ng Jesus Miracle Crusade. Pero maglilingkod ka sa Diyos ng buong buo kapag ikaw ay miyembro ng Jesus Miracle Crusade. Mahalaga sa iyong kaligtasan. Mahalaga ang buhay na walang hanggan. Amen! Kaya sa ating maminamahal ng mga viewers, sa lahat na nandyan, sa inyong mga bahay, sa lahat, sumunod sa panalangin, mga baguhan. Sabihin nyo, mapagpalang ang sa langit, sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal ba ni Jesus, ako po ay nagbabalik loob sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking makasalanan na gawa. Magmula nung magkaisip hanggang sa oras na ito. Pinakamamahal ba ni Jesus, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa po na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan ng pinakamamahal ni Jesus, lahat po ng mga tumanggap sa iyo, patawarin mo sila sa mga makasalanan. Iligtas mo sila. Gawin mo silang tunay mong anak ngayon hanggang sa iyong pagbabalik.
Pagpalain mo sila, 10 na kalamamahal sa buhay. Sa pangunang panalangin namin mga pastor, Evangelist Willis Rad Almeda, the Almeda family, your humble servant. Pagpalain mo lahat ng mga kapatiran, datiyan at baguhan, ang mga nandito sa gawain, pagpalain mo lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren from different countries, let us pray. Repeat this prayer after me, beloved brethren. Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, I believe in you. I trust in you. Lord, dearest Jesus, thank you so much for your love that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. In Jesus' name, Amen. Yes, Lord, dearest Jesus, Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, bless our beloved viewers, Lord God. Forgive their sins. Write their name in the book of life in heaven. Write their name, Father, dearest Jesus. Bless them, physically, materially, financially, and spiritually. Bless our beloved viewers, Lord God. Make them strong in serving the Lord God. Make them faithful in serving the Father. Pray in Jesus' name. Amen and amen. Sa lahat natin mga kapatiran, may mga sakit, may mga karamdaman, lahat tayo na may mga kanya-kanyang pangangailangan sa mahal na Panginoon. Ay lahat ay magtaas ang ating mga kamay. Opo, mapagpala ang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga kapatiran may mga pangangailangan, malapay pagkaloob mo sa malang kaparaanan. Mga kapatiran may mga problema, lutasin mo ka na problema. Malapay nung baguhin mo sila. Tanggalin mo ng lubusan, nakala mga natitira mga bisyo at kainaan. Pagpalain mo lahat ng mga kapatiran, physical, material, financial, higit spiritual na bagay. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo kami lahat. Amen. Lahat sa atin mga sarili. Yes, Lord, dearest Jesus. Bless our beloved brethren, bless our beloved viewers, Lord God. Pagpalain mo natin mga anak ngayon ang kasing pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, demons upon primitive sickness and diseases. Command you to cast out. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problems because of poverty and vices be gone. In Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Be blessed, be blessed. Be healed in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin pinakamabala ba Jesus. Lahat tayo sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Dahil lahat ay magtaas ang ating mga kamay, sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times and jump sa lahat ating mga patiran nandito sa ating gawain at sa ating mga viewers, lahat ng mga kapatiran. Sama-sama tayo at sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin, mahal na Jesus. Sabihin natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Amen and amen. God bless you po sa lahat natin minamahal na pagkapatiran, sa lahat natin minamahal na mga viewers, sa lahat na po. Hallelujah, mga datiyan at mga baguhan natin mga kapatiran. Tayo po muna yung manalangin sa ating pagtatapos, sa ating pong live program, sa ating live streaming, sa lahat ng ating mga viewers na mga nandyan sa inyong mga bahay. Huwag niyo pong kalimutan ang ating gawain ni Wednesday, Friday, and Sunday dito po sa ating Pastoral House Chapel ng Bangar. At sa ating pong Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po yan mga kapatid ko sa ating pong schedule sa gabi-gabi, Monday to Sunday. Manood po kayo sa ating Jesus Miracle Hour, gabi-gabi para kayo po patuloy at patuloy na pagpalain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Na napapanood natin dyan ang preaching ng ating mga pastor, Evangelist Willis Rad Almeda, preaching po na ating beloved Minister Willie James Almeda Jr. Kaya lahat kayo ng mga viewers natin, samantalayin nyo po parang ating pananampalataya ay lalago. At sa ating po na gawain Wednesday, Friday, and Sunday, manood po kayo palagi.
Tayo mag-pray sa ating pong pagtatapos. Opo, mapagpalang Diyos, mga banal sa Panginoon, pinakamamalapin sa salamat po muli sa natapos naming live program, mga Panginoon, sa aming po mga minamahal mga Facebook live viewers, mga Panginoon. Ipuin mo ka lang mga puso, mga Panginoon. Bigyan mo sila ng malaking pag-ibig sa iyong gawain, mga Panginoon. Sa mga nagkakaloob, nagbibigay para sa gawain, mga Panginoon. Pagpalayan mo sila, buksan mo ng lubusan ang mga dungawan sa langit. Ihulog mo sa kanila masaganang pagpapala sa lahat-lahat ng mga kapatiran na nagmamahal sa iyong gawain, mga Panginoon. Ikaw po ang bahala magbigay ng magandang hanap buhay. Mga kapatiran, si Bayong Dagat, pagpalain mo lahat ng aming po mga viewers, mga Panginoon, na mayroong pusong nagmamahal sa iyong gawain. Pagpalain mo sila at patuloy ibalik sa kanila akala pinagkakaloob para po sa aming church improvement, sa lahat po ng aming mga financial na gastusin. Pagpalain mo lahat ng mga kapatiran ngayon hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa lahat po ng mga gastusin para sa oryente, sa maintenance ng mga sakyan, at sa pagkain ng mga manggagawa, Panginoon, sa lahat ng mga financial na gastusin, i-provide mo, Panginoon, gamitin mo ang mga kapatiran na mayroong malaking puso na umiibig sa iyong gawain. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. Na ating outreach station na mga nandyan ang ating mga viewers sa main church, kayo po ay patuloy na pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kung kayo po ay meron malaking puso na nagbibigay para po sa pangailangan ng gawain, pagpalain tayo lahat ating mahal na Panginoon. Tayo po magtapos na sa ating gawain, huwag niyong kalimutan, overnight prayer natin this coming Friday, ang bilis ng araw makabalik ko. At sa ating mga nandito, magsikap na makadalo ng Wednesday, Friday, and Sunday. At sa ating pong live program ng ating gawain. Sikapin niyo po na makapanood, mga viewers, pati po sa ating Jesus Miracle Hour. Dahil natin tumayo para sa atin ang closing prayer, sa ating banal na gawain, Brother Denver, manalangin sa ating pagtatapos para sa ating banal na gawain. Amen and amen. Taas natin ang ating mga banal na kamay at tayo manalangin sa ating closing prayer. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Tayo manalangin sa ating pagtatapos, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Po dakilay Diyos sa maraming banal, pinakamahal sa lahat. Hallelujah. Muli na po pasalamat mo kami malapay noon. Hallelujah. Sa tagumpay pinagkaloob